Okay guys, ngayon naman si Mima. Namiss kita Mima. Alam mo naman Mima. Oh, pinagmamalaki kita sa buong barangay B. Mm. Oh guys, ang magiging topic natin dito is about Cheese Escudero. So, merong daw nagsupalpal sa kanya si sino yung Samura. Oh, tingnan natin. It's correlated dun sa nauna nating video MMA sa una. Panoorin nyo na lang to para matuwa-tuwa naman kayo. Dito tayo sa kabila. Oh, go na B. So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talaga nga namang medyo nakakapikon na itong si Senate President Cheese Escudero. Ang hirap mo may paglaban, SP. Yes. Imagine nyo nung nakakang araw, ito yung binitawang salita ni SP, ni Senate President. Yan o. Talaga nga namang natuwa tayo dyan. At diba, pinaghahanda na din po, mga minamahal, yung Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natuwa tayong lahat. Tapos, after niyang magsalita nun, ngayong araw, naglabas ng kalendaryo. Diba, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, yung proposed impeachment calendar, at talaga nga namang sumakit yung brain cells ko kasi akala ko yung sinasabi dito ni Senate President Cheese Escudero, yung order niya na paghandain. Diba? Yung Senado, dito nga po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, ang akala ko magpuproceed siya this March or April, basta ngayong buwan magpuproceed siya. Yun pala, ewan ko ano nangyari ito kay SP natin, pero pa-emi niya lang, pakulo niya lang. Diba? Hindi natin alam. Kasi yung nilabas ito, mga minamalo, itong proposed calendar na to, June 2, nakaka-off, ang hirap nang ipaglaban. Kasi the way na magsabi siya na kung matapang ka, kung wala kang tinatago, ito if inosente ka, wala kang dapat katakutan, di ba? The Senate and the House Representatives are simply doing their jobs, ensuring accountability. The way na sinabi mo na kung inosente ka, di ba, dapat hindi ka natatakot. So, it means, pumapasok sa isip namin, okay, mayroon ng paghahamon dito sa Senate President Cheese Escudero. Yes. Diba? Baka magpuproceed na. Kasi ito na nga di ba, mga minamahal, may paghahanda na. Pero eventually, lumabas ng balitang to. Ito, tingnan nyo mga minamahal, parinig ko sa inyo. Sure, ano ang nilalaman ng proposed calendar para sa impeachment trial na Senado at anong petsa ang simula nito? Monica, June 2, 2025 ang unang schedule na nakasaad sa panukalang kalendaryo para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na inilabas ni Senate President Francis Escudero. Lain ito na makapaghanda ang mga senador na uupong mga impeachment judge ngayon din at gayon din ang nasasaktan. Parang panusok na lang, no, na June 2 para makapaghanda yung Kongreso at Senado. Ang dami nang kumukall out na i-proceed na yung impeachment Diba? Dati okay, sige, pagbigyan natin si Cheese, baka this is the tactics of the administration. Pero yung parang binubola na tayo, parang hindi nakakatama, mga minamahal. Hindi na to tama. Diba? Yung sasabihin niya na, mag-prepare na kayo, tapos naglabas ng kalendaryo, June 2 pa pala. Yung mga kongresista at ibang mga senador, ready na dito sa trials, sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, tapos ang ipapalusot mo. Hindi para makapaghanda yung Senado, yung... Okay, ako naman, wait lang Mima, diyan ka lang. Ganda na naman ng ano mo dyan Mima ha. Ganda ng postura natin dyan ha. Guys, follow nyo si Mima. Okay, para sa akin naman, which I would like to add dun sa mga sinabi ni Mima Alicia, para sa akin talaga guys, I think may calendar naman na. So, I think it's okay na let's wait na lang siguro. Malay mo, may mga lumabas pa, marami pang proof. So, hindi naman kasi pwedeng, I don't believe na 100% mananalo na agad tayo. Diba? I think, kung yan yung naging desisyon ng Senate, kung itong time na pwede nating i-maximize yung mga natitirang time, ilang months pa ba,
March, April, May, June. So, let's say 3 to 4 months. Pwede na sigurong pag-aralan pa lalo ng ating mga prosecutors, 'di ba? Mga ng congressmen, ng mga congressman, women, daw, 'di ba? So, let's take it in the other way around na lang siguro para din makapag-prepare din pa, though kahit sinasabi ni Congresswoman Luistro na ready na tayo, we have enough evidence. So, siguro salain pa yung mga nandung ebidensya para hindi tayo matalo sa technicality. So, ganun na lang siguro yun. Kasi kung ang pride din ni Chis Escudero is gusto niyang gawin yung mga naging tradisyon. Wala siyang dito sa filosofiya ni lolo mo, ni Chis Escudero. Wala siyang originality, no? And wala siyang conviction when it comes to this decision making. 'Di ba? It's like a matter of okay na, gawin lang natin yung mga nauna kasi we need some rest, or meron siyang internal agenda. Ang pangit ng reaction ko doon, di ba? Meron meron siyang internal agenda na pwede, pwede, may mga plano sila dyan sa mangyayari pa dito, or siya di mismo siguro nag-iisip. Lawyer din siya di ba? Iniisipan niya ng mga butas, ng mga loopholes. 'Di ba? Yung impeachment. Baka pwede. Madami kasi pwedeng isipin Kasi sabi sa bagay naman, kahit ako lang naman to. Kahit ano pang gawin niyo din naman, very very evident yung mga ginawa ni Sara na may impeach talaga siya. May impeach na talaga siya, as in. Kung hindi naman din siya ma-impeach, guys, a lot of criminal cases ang maghihintay sa kanya. 'Di ba? At hindi papayag ang Kongreso, mga makatarungang tao. Hindi yan papayag na kung tinalo-talo nyo kami sa impeachment, Hindi papayag ang mga makatarungang tao. Hindi ko sinasabing taong bayan because I really don't believe na pag sinabi kong taong bayan, sasabihan nyo na ako na hindi ako part ng taong bayan, mga ganun. What I highly believe na yung mga makatarungang tao lang naman. Yes, narinig nyo yun. Ang DDS, most of you guys, hindi talaga makatarungan. As in. So, dito sinasabi ko lang na kapag yung delaying tactics mo talaga, Chis Escudero, tapos mapatunayan namin, mamaya-maya bumoto ka sa acquittal ni Sara, dun talaga sisiguraduhin namin na magre-react kami. Magre-react lang naman. Go na Mima, todo mo pa yan. Kailangan ko pang more pa tayo. Okay, so enough na sila, handa na Tingnan nga, paano natin nasabing handa? Okay, pakita ko to sa inyo. Itong balitang to. Nasaan na ba yun, mga minamahal? Sige lang, minamahal din namin itaw. Ano yung nakalagay dyan, mga minamahal? Hindi ko nakita. Zamora. Ito, magaling din pa na kongresista, mga minamahal. A special session not needed for Senate to convene as impeachment court. Totoo, hindi na kailangan ng special na sesyon dahil forthwith na. Agaran, siya forthwith. Kapag nandiyan na... Yan yung sinasabi ko kanina. Lolo mo kasi, Chis, ang tigas ng ulo. He has his own wisdomic pride. Mas mas mabigat siya kasi wisdomic na Search nyo. Charot. Di ba, grabe yung pride kasi ni lolo mo. Kaya talagang sasabihin ng marami, nagde-delaying tactics siya, na pag-iisipan tuloy siya. Sorry if you're not thinking na matalo ang impeachment, pero sinasabihan na kita sa dami na nag-iisip about sa impeachment and ang dami nag-aaral patungkol dito. I'm afraid you'll lose. Diba? Doon naman ito sinabi ni Congresswoman Zamora na hindi na kailangan ng mga special session. Talaga, hindi dapat talaga kailangan ng special session na yan. Kasi nga, kung ang nakalagay sa Constitution, which is broad, very, very broad, very
very, very broad na, very, very pa. Di ba? Broad idea of forthwith daw. It can be with or without recess. Di ba? So, ang nagkataon lang na hindi kompleto yung sinasabi. Pero, pag right away, hindi naman nakalagay kasi doon kung regardless kung meron kayong recess. Tapos parang pinagbasehan lang ni Chis Escudero yung mga previous impeachment trials before. Ay, nako, Chis. Sige nga, Mima. Laban mo pa yan. Kunyari, reklamo, mga minamahal, tapos natanggap na ng Senado, agad na dapat i-convene yan. Di ba? Hindi na kailangan ng madami pang check. Dapat na mag-convene. Kasi forthwith nga. No delay. Di ba? Just proceed without any delay. Di ba? Simulan na. Kasi I don't know ano yung nangyari dito kay S2 natin. Like parang siya na yung nagdedesisyon sa lahat. Di ba? Dapat na patawagin niya yung iba niyang mga senador, mag-usap-usap sila eh. Para nang nalilinawan siya, hindi yung siya lang yung nagdedesisyon mag-isa. Di ba? O, basahin natin dito. Balita yan, mga minamahal. Sabi dyan, a special session of Congressman may not be needed for the Senate to convene itself as an impeachment court and start the trial of Vice President Sara Duterte. Prosecution panel member and San Juan City Representative Isabel Zamora, yung tatay na ito, magaling to na din, lawyer, mga minamahal. Magaling din namang babatas. Naging barded ko sa exam. Kaya siguro, I think, nung sinabi ni Zamora, ni Maria Isabel Zamora, I think kumonsulta siya sa kanyang ama bago to nagsalita. Meron ding hugot. Diba? Well, forthwith, agaran yun, mga minamahal. According yan dito sa tingnan niya, ito din yung sinabi ni ni Coco Pimentel. Kaya nga medyo, may lamat si Pimentel at itong si Quezon ano sabi dito ni Pimentel? It is the Senate duty to act the impeachment case on Vice President Sara Duterte without any delay or without any interval of time. I repeat that this is the Senate duty. Tama naman. That is a Senate duty and dapat sana i-proceed na yan. Hindi yung ang dami pang delaying tactics na ginagawa. Gusto mo Quezon na maupo bilang... Masyadong nagpapaka... what do you call that? What do you call that? Masyadong nagpapakasasa si Chis Escudero sa privilege niya bilang bilang Senate President, no? 'Di ba? It's like wala na siya, hindi na siya nangingialam sa ng taong bayan. Though yung DDS is part din naman ng taong bayan. And most of them are against sa impeachment. It's just sige, alisin na lang natin yung taong bayan muna. Though, yun naman dapat talaga yung, dun mo talaga ibibigay yung yung magiging hugot mo kung bakit ito gagawin. It's just, for me lang kasi yung taong bayan is hati, halos, I would say hati, it's the way I see the taong bayan. Hati sila, di ba? So, para sa akin, duty na lang. Di ba? Credit to Constitution. Credit to 1987 Constitution. Mga ganun-ganun. Para sa akin lang naman, ako lang yung magiging basihan nyo. Kasi kayo naman, nakapag-isip din naman kayo ng tama, diba? At least, lower yung standard. Kaysa naman taas-taas ng standard. Ayoko naman I really don't know everything. Diba? At least, yung mga nalalaman ko, napapakinabangan ko, diba? Kung hindi ko napapakinabangan yan, how can I think this way? Di mo, pangit-pangit lang tayo, pero lalaban tayo yan. Kulang lang ako ng aral-aral talaga, pero pag nag-aral-aral ako, huyo kayo. At least makakasabay kayo, kasi ako lang to, diba? Kahit pa paano. Anyway, Mima Alicia, kaya natin to, laban lang tayo. Laban lang tayo. They will never prevail. Ganun. Alam ko yun, hindi ko talaga siya mabigkas ng maayos. Bye guys, muna. Marami pa panood pa kayo ng panood dyan.